Itapon mo na ang basurang iyan, Eman. Ang vest ng tatay mo ay tulad ninyo luma, mabaho at walang silbit pawanta. Bulyaw ni Tita Shirley habang hinahagis ang huling sentimo ng pambili ng gamot ni Nanay Rosa. Sa labas bumubuhos ang delubyo, tila nakikidalamhati sa isang anak na nakaluhod sa putikan. Habang pinagmamasdan ang marangyang kotse ng mga Vergara na dumaan ng hindi alam na sa loob nito ay isang matandang malapit ng mamatay sa lamig. Sino ang tunay na bulag? Ang matandang nawawala sa ulan o ang anak na pilit itinataguyod ang dangal sa gitna ng gutom? Isang gabi ng delubyo, nawala ang lahat kay Eman. Habang ang mga Vergara ay nagdiriwang sa kanilang mansyon, si Eman ay nakaluhod sa putikan yakap, ang punit na vest ng kanyang yumaong ama. Wala kang silbi ang huling sigaw ni Tita Shirley bago siya itapon sa kalsada. Ngunit sa gitna ng unos isang lihim na pagkatao ang magpapabagsak sa mga mapangapi. Magagawa ba ng isang basahan na baguhin ang takbo ng tadhana? Simulan natin ang kwento ng pagsakripisyo at pag-asa. Wala akong pakialam kung mamatay ang nanay mo sa lamig. Ang mahalaga sa akin, bayaran mo ang utang ninyo. Ngayon din kundi ay maghanap na kayo ng ibang masisilungan. Ang matalim na boses ni Tita Shirley ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng maliit na barong-barong. Sa kabilang sulok si Emmanuel or Eman sa kanyang mga kaibigan ay dahan-dahang itinigil ang paghagod ng plansa sa lumang vest ng kanyang ama. Ang telang iyon bagamat kupas na at may ilang sulsi ang tanging bagay na nagpapadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa bawat bulyaw ng kanyang tiyahin, tila lalong kumikipot ang mundong kanyang ginagalawan. Tita, parang awa niyo na po. May sakit si Nanay Rosa. Katatapos lang ng ulan, saan naman po kami pupunta? Pakiusap ni Eman, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinipilit na manatiling magalang. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng plansa, tila doon niya kinukuha ang huling hibla ng kanyang tatag. Huwag mo akong matita, Tita Eman. Ang drama ninyong mag-ina ay hindi pambayad ng kuryente at tubig. Tingnan mo nga iyang suot mo. Mukha kang basahan na pinilit magmukhang tao. Yan ba ang isusuot mo sa interview sa Vergara Holdings? Huwag ka nang umasa dahil sa hitsura mong yan. Baka sa gate pa lang ay ipahabol ka na sa aso. Tilalong naging mapangapi ang tinig ni Shirley habang pilit na kinukuha ang maliit na lata kung saan itinatago ni Eman ang barya-baryang pambili ng gamot ng kanyang ina. Naramdaman ni Eman ang isang malalim na kirot sa kanyang dibdib, isang pamilyar na bigat, na tila laging naroon simula nang pumanaw ang kanyang ama. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot, at ang bawat salita ni Shirley ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang Nanay Rosa na mahimbing na natutulog sa manipis na banig. Ang paghinga nito ay mabigat at may kasamang huni ng hirap. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Ang ingay ng bumubuhos na ulan sa bubungang lata ay naging isang malabong ugong na lamang. Naramdaman niya ang init ng luhang pilit niyang pinipigilan ng kanyang mga daliri ay bumaon sa telang suot, tila doon niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang puot at pasakit. Isang matinding pagkahilo ang gumulantang sa kanya nang biglang hablutin ni Shirley ang pera sa lata. Akin na ito, kulang pa ito sa interes ng utang ninyo noong nakaraang buwan. Magdasal ka na matanggap ka sa trabaho dahil kung hindi bukas na bukas din, ay makikita niyo ang mga gamit ninyo sa labas. Naiwang mag-isa si Eman sa gitna ng silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong na tumatama sa sahig na semento at lumilikha ng isang malungkot na ritmo. Tumingin siya sa salamin na may lamat pinagmamasdan, ang sariling refleksyon na tila isang estranghero. Ang vest ng kanyang ama na maingat niyang pinaplansa ay nakapatong sa mesa, malinis maayos, ngunit puno ng kasaysayan ng kahirapan. Sa gitna ng katahimikang ito, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan kailangang mabulok ang dangal sa ilalim ng bigat ng kahirapan? Magagawa ba ng isang pirasong tela na itago ang sugat ng isang pusong matagal ng dinurog ng tadhana? Lumabas si Eman sa pintuan, sinalubong ang malakas na bugso ng hangin at ulan na tila nagbabanta. Sa kanyang kamay ay ang itim na payong na may mga butas, at sa kanyang puso ay ang huling pag-asa na baka sa dulo ng delubyong ito ay may naghihintay na liwanag.
Hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod isang matandang babae, ang kasalukuyan ding nakikipaglaban sa lamig ng ulan, may dalang sikreto na magbabago sa kanyang buong buhay. Dahan-dahang lumakad si Eman sa baha, ang kanyang bawat hakbang ay tila pagyakap sa kawalang katiyakan. Habang papalayo siya sa kanilang bahay, nakita niya ang isang marangyang sasakyan na mabilis na dumaan nagsaboy ng maruming tubig sa kanyang tanging maayos na suot. Tumigil siya, huminga ng malalim at pinunasan ang dumi sa kanyang braso. Ngunit ang dumi sa kanyang puso, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga, ay hindi kayang alisin ng kahit anong punas. Nakarating siya sa kanto kung saan naghihintay ang mga jeepney. Doon sa ilalim ng isang poste ng ilaw na kumukurap-kurap, nakita niya ang isang figura na nakaluhod sa gitna ng baha. Isang matandang babae, basang-basa at tila may hinahanap sa ilalim ng rumagasang tubig. Isang mabilis na sulyap sa kanyang relo, 10 minuto na lang at magsisimula na ang interview. Kung titigil siya, mawawala ang lahat. Kung magpapatuloy siya, baka may mawala ring buhay. Ano ang mas matimbang, ang pagkakataong makaahon sa hirap, o ang boses ng budhi na nagsasabing hindi mo kayang iwan ang isang taong nangangailangan? Habang palapit ang jeepney, unti-unting lumingon ang matandang babae at sa kanyang mga mata ay nakita ni Eman ang isang pamilyar na lungkot, ang lungkot na katulad ng sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang langit ay tila lalong nagngit-ngit at ang isang malakas na kidlat ang naghiwalay sa dilim ng gabi. Ang pangarap ay para lamang sa mga taong may sapatos na hindi nababasa ng baha at may masisilungan laban sa nagngangalit na langit. Para kay Eman, ang bawat hakbang sa lumalalim na tubig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat, malamig at mapanakit na tila ba ang buong mundo ay nakikipagsabwatan upang hilingin ang kanyang pagsuko. Maingat niyang itinaas ang kanyang mga braso, tinitiyak na ang bitbit na plastic bag kung saan nakasilid ang kanyang sapatos at ang vest ng kanyang ama ay hindi maaabot ng maruming tubig. Yun ang kanyang tanging sandata. Yun ang kanyang tiket palabas ng impyernong kinalalagyan nila ni Nanay Rosa. Ngunit sa gitna ng rumaragasang daluyong sa ilalim ng tulay ng Ayala, isang tanawin ang nagpatigil sa tibay ng kanyang loob. Doon sa gitna ng kawalang bahala ng mga dumaraang sasakyan, isang matandang babae ang nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay na kulubot at nanginginig sa matinding lamig ay pilit na tinitipon ang mga basang karton na tinatangay ng agos. Ang mga karton na iyon ay wala ng silbi, mga luray-luray na sapin na hindi na kayang magbigay ng init, ngunit tila ba iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo para sa matanda. Lola, umalis na po kayo dyan, mapanganib po ang agos. Sigaw ni Eman, ngunit ang kanyang boses ay nilamon lamang ng ugong ng bagyo. Tiningnan ni Eman ang kanyang relo. 10 minuto na lang. Kung tatakbo siya ngayon, baka sakaling maabutan pa niya ang huling tawag para sa interview. Naisip niya si Tita Shirley at ang nakatatakot na banta nito. Naisip niya ang gamot ng kanyang ina na hindi na sapat para sa susunod na araw. Ngunit nang muling tumingin si Eman sa matanda, nakita niya ang sarili nitong lola na pumanaw sa gutom, maraming taon na ang nakalilipas. Ang mukha ng matanda ay puno ng kalituhan. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa ginaw. Diyos ko, patawarin niyo po ako, bulong ni Eman sa hangin. Hindi na siya nag-atubili. Binitawan niya ang plastic bag sa isang mataas na bahagi ng semento at mabilis na lumusong patungo sa matanda. Ang tubig ay abot na hanggang tuhod at ang bawat pagkilos ay tila pakikipagbuno sa isang higanteng nagnanais siyang itumba. Nang maabot niya ang matanda, naramdaman niya ang labis na panghihina nito. Tila ba ang isang munting ihip na lang ng hangin ay sapat na upang tuluyan itong mawalan ng hininga. Lola, hayaan niyo na po ang mga yan. Halika na po, dadalhin ko kayo sa ligtas na lugar. Marahang sabi ni Eman. Bago niya ito binuhat, kinuha niya ang kanyang kanang kamay at marahang idinikit sa kanyang noo isang pagmamano na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang simbolo ng respeto na hindi kayang burahin ng kahit anong hirap. Nakita ni Eman ang bahagyang pagkislap sa mga mata ng matanda, isang sandali ng kaliwanagan sa gitna ng matinding takot. Ngunit ang matanda ay patuloy na nanginginig. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Eman ang plastic bag at inilabas ang vest ng kanyang ama. Ang telang tanging protection niya para sa kanyang kinabukasan ay ginamit niya upang balutin ang matanda. Isinuot niya ito rito, itinaas ang collar upang kahit paano ay mahadlangan ang lamig na pumapasok sa buto. Ayos lang po, Lola.
Narito na po ako ang pag-aalo niya. Maingat niyang binuhat ang matanda sa kanyang likuran. Ang bigat nito ay hindi lamang dahil sa katawan, kundi dahil sa responsibilidad na kanyang pinili. Habang pilit niyang itinatawid ang matanda sa mas mataas na bahagi ng kalsada, isang malakas na bugso ng tubig ang tumama sa kanilang dalawa. Nawalan ng balanse si Eman ang kanyang paa, ay sumadsad sa isang matalim na bahagi ng semento sa ilalim ng tubig. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi, hindi sa kanyang balat kundi sa kanyang pandinig. Isang malutong na tunog ng humihiwalay na mga sinulid ang umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng ulan. Ang vest na iniingatan niya, na parang sariling buhay, ay sumabit sa isang nakausling bakal ng tulay. Ang telang pinaplansa niya, ng buong ingat kanina, ay nahati isang malaking punit ang gumuhit mula sa balikat hanggang sa likuran nito. Huminto ang mundo ni Eman. Ang ulan na bumabagsak sa kanyang mukha ay humalo sa luha na hindi na niya napigilan. Alam niya ang ibig sabihin yon. Sa punit na suot na iyon, wala nang kumpanyang tatanggap sa kanya. Sa bawat sinulid na bumitaw, kasabay na naglaho ang pangarap niyang mailigtas ang kanyang ina sa araw na ito. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng bahayakap-yakap ang matanda sa kanyang likuran, habang ang punit na vest ay sumasabay sa ihip ng hangin. Tumingin siya sa malayo sa direksyon ng matatayog na gusali ng Makati, na tila ba nandidiri sa kanyang kinalalagyan. Patawad tayo, Patawad po ang hikbi ni Eman habang ang matanda ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat, tila ba iyon na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili rito sa mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, hindi niya napansin ang isang kulay gintong singsing na nakasuot sa daliri ng matanda na bahagyang sumisinag sa bawat pagtama ng kidlat. Isang singsing na may tatak ng isang pamilyang hindi niya akalaing magiging susi sa kanyang muling pagkabuhay. Ang amoy ng panggamot at basang lupa ay naghalo sa loob ng maliit na barangay health center. Dahan-dahang ibinaba ni Eman ang matandang babae sa isang lumang silyang kahoy. Nanginginig pa rin ito, ngunit ang pangingitim ng mga labi ay unti-unti nang nawawala dahil sa init ng pinunit na vest na nakabalot sa kanyang mga balikat. Pinunasan ni Eman ang mukha ng matanda. Gamit ang sariling panyo, tiniyak na ang mga nurse na naka-duty ay naasikaso na ito. Isang huling tingin sa matanda at tumakbo na siya palabas. Wala na siyang pakialam sa ulan. Wala na siyang pakialam sa hanging tila yelo na tumatagos sa kanyang buto. Ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay ang pangalan ng kumpanyang magliligtas sa kanyang ina. Tumakbo siya sa kahabaan ng bangketa, iniiwasan ang malalalim na lubak habang ang kanyang sapatos na kanina ay iningatan ngayon ay punong-puno na ng burak. Nang marating niya ang matayog na salamin ng Vergara Holdings, isang matinding pagkakaiba ang bumulaga sa kanya. Sa loob ng gusali ay nag-uumapaw ang liwanag at karangyaan, isang mundong walang pakialam sa bagyong nananalasa sa labas. Bago siya pumasok, tumigil si Eman sa harap ng malaking pintuang salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang pantalon ay kulay kape na dahil sa putik. Ang kanyang kamiseta ay basang-basa nakadikit sa kanyang balat. At ang vest ng kanyang ama ay wala na sa kanyang katawan. Pinilit niyang ayusin ang kanyang buhok gamit ang nanginginig na mga daliri, humugot ng isang napakalalim na hininga at humakbang papasok. Pagpasok niya, ang lamig ng aircon ay tila sampal ng katotohanan. Ang mga naglalakad na empleyado, suot ang kanilang mga mamahaling kasuotan, ay napahinto at nandiring napatingin sa kanya. Bawat mata ay tila mapanghusgang karayom na tumatarak sa kanyang balat. Ngunit hindi siya nagpaapekto. Dumiretso siya patungo sa front desk. Bago pa man siya makalapit sa desk, dalawang matipunong gwardiya ang mabilis na humarang sa kanyang dadaanan. Mahigpit nilang hinawakan ang magkabilang braso ni Eman. Teka lang po sir, applicant po ako. May interview po ako ngayon sa HRR. Pakiusap ni Eman, pilit na kumakawala mula sa mahigpit na hawak ng mga gwardiya. Anong applicant? Tingnan mo nga iyang hitsura mo. Madudumihan ang lobby, lumabas ka na bago ka pa namin kaladkarin. Mariing banta ng isang gwardya. Sa gitna ng komosyon, isang matinis at puno ng awtoridad na boses ang pumunit sa hangin. What is the meaning of this commotion, guard? Bakit may basurero sa loob ng building ko? Isang babaeng nag-uumapaw sa karangyaan ang lumapit. Si Victoria Vergara. Suot ang isang pulang coat na umaalon sa bawat niyang hakbang, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan si Eman mula ulo hanggang paa. Nasa lobby siya upang salubungin ang kanyang asawa
ngunit hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito upang ipakitang siya ang nasusunod. Sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig ay isang halatang pagkabalisa. Tila ba may itinatago siyang kasalanan na ayaw niyang mabulgar ngayong hapon. Ma'am, pasensya na po. Ako po si Emmanuel Reyes. May final interview po ako ngayon para sa accounting department. Na-late lang po ako dahil may tinulungan po akong matanda sa baha. I don't care about your pathetic excuses. Putol ni Victoria ang kanyang boses. Ay umaalingaw-ngaw sa buong sanhaha. Look at you look like a walking disease. Ano ba ang tingin mo sa Vergara Holdings isang charity ward? We only hire professionals, hindi mga pulubing amoy imbernal. Nakakadiri. Guard, drag him out of my sight right now. Ma'am, bigyan niyo lang po ako ng 5 minuto. Kailangan ko po ng trabaho para sa nanay kong may sakit. Kahit anong posisyon po tatanggapin ko pagmamakaawa ni Eman. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang pumatak sumasama sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang baba. Wala na siyang pakialam sa hiya. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang inang nag-aagaw buhay at si Tita Shirley na handa silang itapon sa kalsada. Lumapit ng bahagya si Victoria, ang mukha ay diring-diri. Your mother's sickness is not my problem. Ganyan talaga kayong mga mahihirap. You always use your sob stories para makapasok sa mga lugar na hindi naman para sa inyo. You don't belong here. At kung tutuusin, kahit ang mga basurahan sa labas ay mas malinis pa kaysa sayo. Natahimik ang buong lobby. Bawat salita ni Victoria ay tila asido na unti-unting tumutunaw sa natitirang dangal ni Eman. Nakatungo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit na nginginig sa magkahalong galit at kawalan ng pag-asa. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang sarili, upang maging mabuting tao. Ngunit bakit ito ang igaganti sa kanya ng mundo? Mula sa likuran ng desk tumayo ang receptionist at tiningnan ang isang listahan sa kanyang tablet. Tiningnan niya si Eman nang walang bakas ng awa. Mr. Emmanuel Reyes, right? I'm sorry, but your name has already been crossed out. The interview ended an hour ago. You are officially disqualified. Tila gumuho ang sementong kinatatayuan ni Eman. Ang bawat salita mula sa receptionist ay parang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib, pinipiga ang natitirang hininga sa kanyang baga. Disqualified. Isang salitang nagpalabo sa kanyang paningin at nagpabingi sa kanyang pandinig. Hinatak ng mga gwardya si Eman palabas ng pinto, hindi alintana ang pagkadulas ng kanyang sapatos sa makintab na sahig. Pagkalabas sa automatic glass doors, itinulak siya ng malakas pabalik sa malupit na yakap ng bagyo. Napasubsob siya sa malamig at basang simento, ang kanyang tuhod ay bumagsak sa isang maliit na kanal. Hindi siya bumangon agad. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na ulan sa kanyang katawan, umaasang hugasan nito ang matinding kahihiyang sumunog sa kanyang pagkatao sa harap ni Victoria. Naiwan siya sa labas ng naglalakihang mga gusali ng Makati, isang maliit at sirang bahagi ng lungsod. Ang langit ay madilim na, ang hapon ay nagmistulang gabi dahil sa kapal ng mga ulap. Pilit siyang tumayo, inaalalayan ang sarili sa isang malamig na pader at nag-umpisang maglakad pabalik sa lugar kung saan niya huling nakita ang pag-asa. Habang naglalakad siya sa gitna ng baha, dahan-dahang kinapa niya ang kanyang bulsa upang kunin ang kanyang lumang cellphone. Basang-basa ito, ang screen ay puno ng lamat. Pinilit niyang buksan, nag-aalalang baka tinatawagan na siya ng ospital o ni Tita Shirley. Isang matinding panghihinayang ang humaplos sa kanya nang mapagtantong wala na siyang bitbit, kundi ang kanyang katawan, ang kanyang punit na kaluluwa at ang kawalan ng sagot sa tanong kung paano na sila bukas. Sa kabilang dako sa loob ng marangyang mansyon ng mga Vergara, isa pang uri ng unos ang nananalasa. Si Leandro Vergara ay parot parito sa maluwang na sala. Ang kanyang mamahaling kurbata ay nakaluwag, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pag-aalala. Sa kanyang harapan, ang mga kasambahay at security guard ng mansyon ay nakayuko, walang makasagot sa kanyang tanong. Paano ninyo hahayaang makalabas ang nanay ko sa gitna ng ganitong bagyo? Binabayaran ko kayo ng malaki para bantayan siya, tapos sasabihin niyo sa akin na hindi niyo alam kung kailan siya nawala. Bulyaw ni Leandro, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng kulog. Si Victoria, nakakauwi lamang mula sa kumpanya, ay marahang naglakad palapit sa kanyang asawa. Ipinakita niya ang isang perpektong maskara ng pag-aalala, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nagkukubli ang pilit na tinatagong takot na mabunyag ang kanyang mga salita kaninang umaga.
Hon, please calm down. Alam mo namang malala na ang demensya ni Mommy. Baka nag-wander na naman siya sa garden at nakahanap ng butas sa gate. Nagpadala na ako ng tao para hanapin siya. Huwag mo nang saktan ang sarili mo kakaisip. Malumanay na pag-aalo ni Victoria habang sinusubukang hawakan ang braso ni Leandro. Mabilis na iniwas ni Leandro ang kanyang braso. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi siya pusa na nag-wander lang, Victoria, ina ko siya at may sakit siya. Kung may mangyaring masama sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At hindi ko rin kayo mapapatawad. Lumunok si Victoria, pilit na pinapanatili ang kanyang hitsura. Alam niyang siya ang huling kumausap kay Lola Sela kaninang umaga. Naiirita siya sa amoy ng liniment ng matanda at sa paulit-ulit na paghahanap nito sa yumaong asawa. Sinabihan niya itong pabigat sa mansyon na sana ay sa home for the aged na lang ito dinala kung hindi lang matigas ang ulo ni Leandro. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagtakas ng matanda. Ngayon kung malaman ni Leandro ang totoo, iyon ang magiging katapusan ng kanyang masaganang pamumuhay. Habang si Leandro ay desperadong nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad, si Eman ay nakarating sa Tondo. Bago pa man siya makaliko sa makipot nilang eskinita, napatigil siya. Isang grupo ng mga tao ang nakapaligid sa harap ng kanilang inuupahang kwarto. Pilit niyang isiniksik ang kanyang sarili sa mga nakikiusyosong kapitbahay. Nang makarating sa unahan, tumambad sa kanya ang isang tagpong dumurog sa huling piraso ng kanyang puso. Inging mga gamit nila ang lumang radyo, ang mga nakatuping damit sa karton, ang manipis na kutsyon ay nakakalat sa basang kalsada. Sa gitna nito, si Tita Shirley ay buong pagmamalaking nakapamaywang habang nakikipagtalo sa mga taong sumusubok umawat. Ngunit ang nagpaluhod kay Eman sa putik ay ang nakita niya sa isang tabi. Si Nanay Rosa ay nakahiga sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakatakip ng isang lumang kumot na pilit ipinansangga sa ulan ng mga awang kapitbahay. Ang kanyang ina ay nanghihina, umuubo ng walang tigil ang dibdib, ay hirap na hirap sa paghugot ng hangin. Tita Shirley, ano to? Bakit niyo siya inilabas? Pasigaw na tanong ni Eman, ang kanyang boses ay nababasag sa galit at pighati habang mabilis na lumapit sa kanyang ina. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Pagbalik mo at wala kang dalang pera, palalayasin ko kayo. Nakita na ng lahat na umuwi kang mukhang basahan, kaya huwag ka nang umasang may trabaho ka pa. Bayaran mo ang utang niyo bago ka magreklamo. Mataray na sagot ni Shirley, walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Niyakap ni Eman ang kanyang ina, pilit itong pinapainit sa kanyang sariling malamig na katawan. Ang hininga ni Nanay Rosa ay napakainit, nagbababala ng matinding lagnat. Naramdaman ni Eman ang pagbuhos ng dugo sa kanyang mukha, isang galit na hindi na niya kayang pigilan. Tiningnan niya nang tuwid si Shirley, ang kanyang mga mata ay nanlilisik ngunit puno ng luha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang kapitbahay na nagtatrabaho sa health center ang mabilis na lumapit. May hawak itong papel na basang-basa ng ulan. Eman, pumunta kanina rito ang taga-ospital. Yung kondisyon ni Nanay Rosa, kailangan na raw dalhin sa ER ngayon din. Malala na ang pneumonia niya. Kailangan niya ng operasyon para matanggal ang tubig sa baga sa loob ng 24 na oras kundi. Baka hindi na siya umabot. Ang bawat pag-ubo ni Nanay Rosa ay tila pako na itinatarak sa puso ni Eman. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, walang sinasanto, walang kinikilalang hirap. Habang nakaluhod sa putik, mahigpit na nakayap si Eman sa kanyang ina, sinusubukang protektahan ito mula sa lamig at kalupitan ng mundo. Sa paligid nila, ang mga kapitbahay ay nag-uusap-usap sa mahinang boses puno ng awa, ngunit walang kakayahang tumulong laban sa galit ni Tita Shirley. Ano, Eman, mag-iinarte ka na lang ba riyan habang naghihingalo iyang nanay mo? Sabihin mo sa akin na saan ang pambayad nyo? Sigaw ni Shirley, pilit na inilalapit ang kanyang mukha kay Eman. Ang kanyang boses ay tila sirang plaka na nag-uulit-ulit ng isang mapait na sumpa. Unti-unting inangat ni Eman ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng luha ngayon ay nag-aapoy sa matinding puot. Isang puot na hindi niya kailanman ipinakita sa sinuman. Dahan-dahan niyang ibinaba si Nanay Rosa sa bisig ng isang awang kapitbahay at tumayo ng tuwid na kaharap sa kanyang tiyahin. Tita Shirley, buong buhay ko pinilit kong intindihin kayo. Pinilit kong magpakumbaba dahil akala ko may natitira pang kadugo sa puso ninyo. Pero ngayon nakikita ko na wala kayong puso, pera lang ang Diyos ninyo. Matapang na sabi ni Eman. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas, malamig at punong-puno ng pagkasuklam. Abat lumalaban ka na?
Ibibigay ko ang gusto mo. Putol ni Eman ang kanyang boses. Ay mas malakas pa sa kidlat na kakakulog lamang. Dumampot siya ng isang lumang kaldero mula sa nakakalat nilang gamit. Bago pa man makapagsalita si Shirley buong lakas, na inihagis ni Eman ang kaldero sa pader ng bahay ni Shirley. Isang matinding alingawngaw ng pagbagsak ng bakal ang yumanig sa makipot na eskinita. Napatili si Shirley na paatras dahil sa gulat. Hindi kami hihingi ng awa sa inyo. Umalis na kayo bago ko kalimutan na magkadugo tayo. Mariing banta ni Eman, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo sa daan. Natameme si Shirley. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang bagsik ng isang anak na handang pumatay at mamatay para sa kanyang ina. Dali-dali siyang pumasok sa kanyang bahay at malakas na isinara ang pinto, nagbubulong-bulong ng mga sumpa. Mabilis na bumalik si Eman sa kanyang ina. Binuhat niya si Nanay Rosa, magaan na magaan ito, tila babutot balat na lamang na pinagdurugtong ng pag-asa. Nanay, kapit lang po, dadalhin ko kayo sa ospital. Huwag niyo po akong iiwan, bulong niya habang tumatakbo papalabas ng eskinita. Nakarating sila sa pinakamalapit na pampublikong ospital matapos ang isang nakakapagod na paglalakad sa baha pasang-pasa ang pasanin ng buhay. Sinalubong sila ng kalat-kalat na mga pasyente sa emergency room, isang dagat ng pighati at sakit. Nang maipasok si Nanay Rosa, hinarang si Emma ng isang nurse. Sir, kailangan pong i-admit ang pasyente. May down payment po bang pambayad? Kailangan din pong bilhin ang mga gamot sa reseta sa labas dahil wala po tayo sa pharmacy ngayon. Tiningnan ni Eman ang papel na inabot ng nurse. Ang halagang nakasulat ay tila isang numero mula sa ibang planeta, mas malaki pa sa kinikita niya sa isang taon. Nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Nakasandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang paningin ay unti-unting nagdidilim. Nasaan na ang hustisya? Bakit ang mga taong nagsusumikap lumaban nang patas ang laging nagagapi? Sa gitna ng kanyang pagkabigo, lumitaw ang isang alaala. Ang matandang babae. Ang pamilyar na mukha. Nang buhatin niya ito, may napansin siya, isang kwintas. Isang lumang kwintas na hindi ordinaryo, na tila may nakaukit na pamilyar na pangalan. Isang pangalang nabasa niya kanina sa malaking logo ng Vergara Holdings. Habang sinisilip ni Eman ang kanyang ina na nahihirapang huminga sa loob ng oxygen tent, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya isusuko ang buhay ng ina para sa dangal. Ibababa niya ang kanyang sarili hanggang sa dulo ng impyerno kung kailangan. Samantala sa labas ng kumpanya, nagkalat ang mga tao sa isang pampublikong evacuation center. Nakaupo sa isang sulok si Lola Sela, suot pa rin ang punit na vest. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa kawalan, tinatawag ang isang pangalan. Leandro, nasaan ka anak ko, Leandro? Sa mansion si Leandro ay halos mawalan na ng boses, kakatawag sa lahat ng ospital at istasyon ng pulisya. Wala pang balita. Napasabunot siya sa kanyang sariling buhok, halos mabaliw sa pag-aalala. Sa isang tabi si Victoria ay nakangiting nanonood, nagkukunwaring umiiyak tiwala, na walang makakaalam ng kanyang lihim. Hon, kailangan mo nang magpahinga. Malambing na wika ni Victoria, hinahagod ang likod ng asawa. Hinawi ni Leandro ang kamay ni Victoria. Tiningnan niya ito ng may matinding pagdududa. Bakit parang hindi ka nag-aalala, Victoria? Bakit parang inaasahan mo na itong mangyari? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang maluwang na sala. Ang titig ni Leandro ay tila isang malamig na talim na sumusuri sa kaluluwa ng kanyang asawa. Ang mga mata nito na kadalasan ay puno ng pagmamahal para kay Victoria ngayon ay may pinaghalong hinala at pagkabigo. Naramdaman ni Victoria ang pamamawis ng kanyang mga palad. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok upang itago ang kaba, pagkatapos ay nagpalabas ng isang peking hikbi na sinundan ng patak ng luha na matagal na niyang pinractice. How could you say that, Leandro? Pabulong at nanginginig na sumbat ni Victoria. Umaakto bilang isang asawang nasaktan ang damdamin. Nandito ako sa tabi mo buong magdamag, sinamahan kitang maghintay ng balita. Pinakalma kita tapos pagdududahan mo ako. Mommy Sela is family. Kahit hindi niya ako kilala, minsan mahal ko rin siya. Pilit na pinapaniwala ni Victoria ang sarili sa kanyang mga sinasabi. Ang totoo, mas gusto niyang tuluyan nang mawala ang matanda. Para sa kanya si Lola Sela ay isang pangit na mantsa sa perpekto nilang buhay alta lipunan, isang matandang walang ibang alam kundi maghanap ng basura at ikwento ang mga panahong naghihirap pa sila
na ikinakahiya ni Victoria sa harap ng kanyang mga kaibigang bilyonaryo. Huminga ng malalim si Leandro, kinukusot ang kanyang mga mata na namumula sa puyat at pag-iyak. I'm sorry, Hon, hindi ko lang alam ang gagawin ko. Paano kung may nangyaring masama sa kanya sa labas? Napakalakas ng bagyo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ako ang may kasalanan. Dapat mas tinutukan ko siya kaysa sa kumpanya. Lumapit si Victoria at niyakap ang asawa. It's not your fault, Leandro. Walang may gusto nito. Magtiwala ka, magagawan ito ng paraan ng mga pulis. Habang nakasubsob ang mukha ni Leandro sa kanyang balikat, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Kung tuluyang hindi mahanap si Lola Sela, masisimulan na niyang isakatuparan ang plano nitong kontrolin ang bahagi ng pondo ng Vergara Holdings. Habang nagaganap ang kasinungalingan sa mansyon, isang nakakabasag pusong katotohanan ang hinaharap ni Eman sa ospital. Nakaupo siya sa malamig na sahig sa labas ng emergency room. Pilit niyang sinisiksik ang sarili sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang isip ay naglalaro ang mga huling salita ni Nanay Rosa bago ito nawalan ng malay. Ang vest, ibinenta mo sana ang vest, anak, para hindi ka na nahirapan. Napaluha siya. Ibinigay niya ang vest sa isang estranghero. Ibinigay niya ang kanyang huling pag-asa. Ngunit bigla siyang napatigil. Ang kwintas. Ang kwintas ng matanda na nakita niya nang buhatin niya ito. Naisip niya ang pangalang nakaukit doon, El Vergara. Isang pamilyar na pangalan. Ang pinakamalaking pamilya sa buong Pilipinas. Ang kumpanyang pinuntahan niya kanina, posible kayang ang matandang giniginaw sa ilalim ng tulay ay may kaugnayan sa bilyonaryong si Leandro Vergara. Baka kamag-anak ito, baka nurse o dating kasambahay na mahalaga sa kanila. Kung totoo man ang hinala niya, marahil ay tutulungan siya ng kumpanya kapalit ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng matanda. Alam niyang sa evacuation center sa Barangay San Roque, dinala ang matanda malapit lamang sa pinangyarihan. Agad na tumayo si Eman. Wala nang oras para mag-isip kung magmumukha siyang desperado. Kailangan niyang bumalik sa Vergara Holdings. Kailangan niyang makausap si Leandro Vergara kahit pagumapang siya sa putikan, papunta sa opisina nito. Bago pa siya makalabas ng ospital, tinawag siya ng isang nurse na pawisan at mukhang nagmamadali. Sir Reyes, ang nanay niyo po. Lumingon si Eman, ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib sa tindi ng kaba. Tumakbo siya pabalik sa nurse. Bakit po? Anong nangyari sa nanay ko? Nagka-complication po. Bumagsak ang oxygen level niya. Kailangan na po siyang ipasok sa OR ngayon din. Sir, nagmamakaawa ako, kailangan ng approval ng doctor para sa procedure. Pero hindi po kami makagalaw dahil kailangan ng partial payment. Kahit kalahati lang po pakiusap. Sabi ng nurse, ramdam din ang pighati sa sitwasyon. Tiningnan ni Eman ang emergency room door. Mula sa salamin, nakita niya ang mga doktor na pilit binubuhay ang kanyang ina gumagamit ng defibrillator habang ang katawan ni Nanay Rosa ay umaangat sa bawat kuryente. Dok, saglit lang po, saglit lang. Maghahanap ako ng pera, pangako. Huwag niyo siyang pababayaan, parang awa niyo na. Sigaw ni Eman habang umiiyak lumuhod sa harap ng nurse. Tumakbo palabas ng ospital si Eman, hindi inalintana ang delubyong, tila mas lalo pang lumalakas. Tumakbo siya, nang walang humpay ang bawat hakbang ay binibigyan ng lakas ng takot na mawalan ng ina. Kailangan niyang makarating sa Vergara Holdings. Habang tumatakbo siya sa kahabaan ng EDSA, na halos wala ng sasakyan, isang maliwanag na billboard ng Vergara Holdings ang sumalubong sa kanya. Ngunit bago pa siya makatawid sa susunod na kanto, isang mabilis na itim na SUV ang biglang sumulpot mula sa dilim. Isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng gabi at isang nakakasilaw na liwanag mula sa headlight ng sasakyan ang bumalot kay Eman bago niya naramdaman ang matinding epekto sa kanyang katawan. Naramdaman ni Eman ang paglipad ng kanyang katawan na sinundan ng isang matinding pagbagsak sa malamig na semento. Ang ulan na kanina'y malamig ngayon ay tila yelo na tumutusok sa bawat bahagi ng kanyang namamanhid na balat. Napapikit siya sa sakit. Sa kanyang paningin, ang mga ilaw ng sasakyan ay parang malalaking mata ng halimaw na nakatitig sa kanya, nag-aabang sa kanyang huling hininga. Diyos ko! Si Nanay, iyon lamang ang naisip niya. Pilit niyang inangat ang kanyang ulo. Nakita niya ang driver ng itim na SUV na mabilis na lumabas. Hoy, ano ka ba? Nagpapakamatay ka ba? Hindi mo ba nakita na red light?
Sigaw ng lalaki, isang mayamang negosyante na halatang takot na masangkot sa gulo. Hindi sumagot si Eman. Wala siyang lakas para makipagtalo. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang mga binti, inaalalayan ng nanginginig niyang mga kamay ang sarili para makatayo. Dumudugo ang gilid ng kanyang noo, humahalo ang kulay pula sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Patawad po, boss. Nagmamadali lang po ako. Kailangan ko pong pumunta sa Vergara Holdings. Nag-aagaw buhay po ang nanay ko. Nanghihinang sabi ni Eman, pilit na humahakbang paatras upang hindi na makaabala. Natameme ang driver nang makita ang dugo at ang kalunos-lunos na kalagayan ni Eman. Bagamat nais niyang tumulong, ang takot na madiin sa aksidente ay nanaig. Bumalik ito sa sasakyan at mabilis na pinaharurot iyon palayo. Iniwan si Eman na mag-isang nakatayo sa gitna ng unos. Humugot ng napakalalim na hininga si Eman. Inisip niya ang bawat minutong lumilipas na walang tigil, na inuubos ang oras ng kanyang ina. Binaliwala niya ang sakit sa kanyang baywang at binti. Tumingin siya sa malayo sa mataas na gusali ng Vergara Holdings, na animoy isang higanting kastilyo ng mga hindi maabot na Diyos. Humakbang siya muli, isang pilay na hakbang pagkatapos ay isa pa. Sa kabilang banda sa loob ng Vergara Holdings, balot din ng tensyon, ang pinakamataas na palapag. Kakarating lamang ni Leandro mula sa mansyon, kasama ang kanyang asawang si Victoria at ang mga tauhan niya sa seguridad. Ang buong opisina ay ginawang command center para sa paghahanap kay Lola Sela. Nakaharap si Leandro sa malaking screen kung saan ipinapakita ang CCTV footage mula sa iba't ibang kanto malapit sa bahay nila. Sir, may nakuha po kaming footage sa isang kanto sa Makati Pattern, ulat ng hepe ng seguridad. Inilipat ang video. Isang malabong kuha ng isang matandang babae na naglalakad sa gitna ng baha. May suot na manipis na damit na pantulog. Tila siya nanginginig at may hinahanap. Pagkaraan ng ilang segundo, ipinakita ang pagdating ng isang lalaki. Basang-basa rin na naghubad ng sarili nitong maayos na vest para ibalot sa matanda. Binuhat nito ang matanda sa kabila ng rumaragasang tubig at nilisan ang frame ng camera. Napatayo si Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituro niya ang screen. Siya yon, ang lalaking yon. Sino siya? Saan niya dinala ang nanay ko? Si Victoria na nakatayo sa likuran ni Leandro ay biglang namutla. Kinilala niya ang vest. Kahit malabo, nakilala niya ang pamamaraan ng pagkakayari niyon. Iyon ang parehong lalaki na ipinakadkad niya sa mga gwardya kanina sa lobby. Ang lalaking tinawag niyang basurerong pulubi. Mabilis na tumibok ang puso ni Victoria. Kung malaman ni Leandro na ang nag-iisang taong nagmalasakit sa kanyang ina ay inalipusta niya at na ang pagkakataong malaman kung nasaan si Lola Sela ay ipinagtabuyan niya, siguradong mag-aalsa ang asawa niya laban sa kanya. Hon, look at him. Mabilis na paglihis ni Victoria. Umaaktong nandidiri sa lalaki sa video. He looks like a criminal. Baka siya ang kumidnap kay Mommy Sela. Baka nanakawan pa niya. We should report this to the police immediately as an abduction case. Napakunot ang noo ni Leandro. Pinanood niya ulit ang video. Nakita niya ang paggalang sa kilos ng lalaki, ang maingat na pagbalot ng damit sa matanda, ang paraan kung paano nito pilit iniingatan ang ulo ni Lola Sela habang inilalaban sa baha. Ito ba ang galaw ng isang magnanakaw? Bago pa man makasagot si Leandro, bumukas ang pinto ng opisina. Isang gwardya mula sa lobby ang pumasok, mukhang gulat at balisa. Sir Leandro, Ma'am Victoria, may isang lalaki po sa lobby. Nakikipagtalo sa mga tao natin. Ang pangalan daw po ay Emmanuel Reyes. Sabi niya may impormasyon daw po siya tungkol kay Lola Sela. Nanlamig ang buong katawan ni Victoria. Emmanuel Reyes. Ang pangalan na idineklara ng receptionist bilang disqualified. Iakyat niyo siya rito ngayon din. Mabilis na utos ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong tuwa at kaba. Sa lobby nakatayo si Eman. Duguan, basang-basa at nanginginig sa sakit at lamig. Pinagtitinginan siya ng mga empleyado tulad ng isang nakakadiring sakit, ngunit nakatingala lamang siya naghihintay. Sa pagbukas ng elevator, alam niyang nakasalalay sa pagkakataong ito ang pag-ibig, pag-asa at buhay ng nag-iisa niyang ina. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator ay naging hudyat ng isang napipintong paghaharap na magpapabago sa tadhana ng lahat ng naroon sa loob ng command center. Pumasok si Eman, inaalalayan ng dalawang gwardya.
Ang kanyang hitsura ay larawan ng purong sakripisyo, ang noo na patuloy na dumudugo, ang mga damit na puno ng putik at punit-punit, at ang kanyang panginginig na halos magpabagsak sa kanya sa sahig. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang, nag-aapoy sa matinding pangangailangan na iligtas ang naghihingalo niyang ina. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang marangyang opisina na pamilyar sa kanya kanina pa lamang. At doon nakita niya si Victoria Vergara. Agad na umurong si Victoria sa likod ng kanyang asawa, pilit na pinapanatili ang kanyang maskara ng pagkadismaya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagbabantang kumawala, ngunit kailangan niyang maging maingat. Isang maling salita at maaaring gumuho ang kanyang mundo. "Ikaw, Tay!" Sigaw ni Leandro, agad na lumapit kay Eman. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, sinusuri ang lalaki mula ulo hanggang paa. "Ikaw ang nasa video. Nasaan ang nanay ko? Anong ginawa mo sa kanya?" Ang boses ni Leandro ay pinaghalong desperasyon at banta. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Eman, pilit na inuuga ito. Umungol sa sakit si Eman, ngunit hindi nagpatinag. Humugot siya ng malalim na hininga, tinitiis ang hapdi sa kanyang sugatan na katawan. Sir Leandro Vergara, dinala ko po ang nanay niyo sa evacuation center sa Barangay San Roque. Ligtas po siya. Bago ko po siya iniwan doon, binalot ko siya ng damit at inasikaso ng mga nurse. Ang pangalan po niya sa kwintas, El Vergara. Dahan-dahang binitiwan ni Leandro si Eman. Ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng labis na pag-asa. "Ligtas siya, ligtas ang nanay ko." "Opo, sir," mahinang sagot ni Eman, napapapikit sa panghihina. "Pero sir, pumunta po ako rito hindi para humingi ng parangal. Nasaan po ang awa ninyo? Nag-aagaw buhay po ang nanay ko sa ospital ngayon. Kailangan ko po ng tulong, pambayad lang po sa operasyon niya. Parang awa niyo na po." Bumagsak ang mga tuhod ni Eman sa makapal na carpet ng opisina. Nakayuko siya, ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa sahig, isang lalaking nag-alay ng huling dangal para sa buhay ng kanyang ina. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding kirot sa dibdib. Sa gitna ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, heto ang isang taong mas piniling iligtas ang buhay ng iba bago ang sarili. "Tumayo ka, Eman." Malambot na utos ni Leandro, inaabot ang kamay niya kay Eman. "Hindi mo kailangang lumuhod sa akin. Ako ang may utang na loob sa'yo." Bago pa man makatayo si Eman, isang mapanuyang tawa ang pumunit sa emosyonal na sandaling iyon. Si Victoria ay lumapit, nag-krus ang mga braso. "Oh please Leandro, huwag kang magpadala sa acting niya." Mataray na sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. "Tingnan mo nga siya. Hindi mo ba nakikita? Ito yung lalaking pinalayas natin sa lobby kanina. Siya yung applicant na basang-basa at madumi. Now he's suddenly here, playing the hero. Ang galing naman ng timing, hindi ba?" Napatingin si Leandro kay Victoria, ang noo ay nakakunot. "Anong ibig mong sabihin, Victoria, pinalayas natin sa lobby?" Umatras ng isang hakbang si Eman. Tumingin siya kay Victoria, at ngayon ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi na lang pangangailangan kundi galit sa matinding kawalan ng hustisya. "Opo Sir Leandro, pinalayas ako ng asawa ninyo. Sinabi niya na mukha akong basurero at sakit sa lipunan. Disqualified ako sa interview niyo dahil late ako dahil iniligtas ko ang nanay niyo." Tila natulala si Leandro. Ang lahat ng impormasyon ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isip. Ang lalaking sumagip sa ina niya na nag-alay ng sariling damit sa gitna ng baha ay ang parehong lalaking ipinagtabuyan ng kanyang kumpanya dahil sa panlabas na anyo. Nanlilisik ang mga mata ni Leandro nang lumingon siya sa kanyang asawa. "Totoo ba ito, Victoria? Ipinahiya mo ang taong nagligtas sa ina ko?" Namutla si Victoria, umatras muli. "Leandro, I didn't know. How was I supposed to know na nanay mo ang tinutukoy niya? At isa pa, look at him. Baka naman sinadya niya ito lahat. Baka tinatarget talaga niya ang pamilya natin para makahingi ng pera." Napakuyom ang mga kamao ni Leandro. Bago pa man siya makapagsalita, ng mas matalim, mabilis na sumagot si Eman. "Hindi ko po kilala ang nanay ninyo nung tulungan ko siya. At kung alam ko man, tutulungan ko pa rin siya. Dahil hindi ako tulad ninyo, Ma'am Victoria. Kayo na mayaman pero mahirap sa pagkatao." Tila sinampal si Victoria sa mga salitang iyon. Isang katahimikan ang bumalot sa opisina bago ito basagin ng ring ng telepono ni Leandro. Mula ito sa hepe ng pulisya. "Sir Leandro, nahanap na po namin si Ma'am Sela."
Ligtas po siya sa Barangay San Roque Evacuation Center. Pabibiyahe na po kami papunta sa ospital para ipasuri siya. Ibinaba ni Leandro ang telepono, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Lumingon siya kay Eman. Eman, sabi ni Leandro, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng awtoridad. Ang kumpanyang ito at ako mismo ay may malaking utang na loob sa iyo. Ngayon din ipapadala ko ang pinakamagaling kong team ng mga doktor sa ospital ng nanay mo. Sagot ko na ang lahat. Walang mamamatay ngayon gabi. Hindi na napigilan ni Eman ang kanyang luha. Sa wakas ang mga pako na nakabaon sa kanyang puso ay unti-unting nabunot. Sa wakas ang sakripisyo ng kanyang ama at ang sarili niyang pagtitiis ay nagbunga. Ligtas ang kanyang ina, ligtas ang lahat. Ngunit ang galit ni Leandro ay hindi pa tapos. Tumingin siya muli kay Victoria at ang kanyang tinig ay mas malamig pa sa bagyong nananalasa sa labas. At para sa iyo, Victoria, may malaki tayong pag-uusapan pagka-uwi ko. Sa isang kisap mata, ang marangyang opisina na kanina'y nagmimistulang korte ni Victoria ay naging isang silid ng paghuhukom laban sa kanya. Ang mga matang kanina'y nakayuko sa kanyang presensya ngayon ay nakatitig sa kanya puno ng di maipaliwanag na husga. Leandro, you can't be serious. Pilit na pagmamatigas ni Victoria, ang kanyang perpektong kolorete ay tila natutunaw kasama ng kanyang tiwala sa sarili. You're taking the word of this nobody over your own wife. Para siyang asong gala na nakapasok sa opisina natin at ngayon binibigyan mo siya ng VIP treatment. Hindi sumagot si Leandro. Imbes na makipagtalo, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial ng numero. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng malamig kay Victoria, isang titig na pamilyar sa mga negosyanteng nasira ang tiwala niya sa nakaraan. Chief of Medical Staff, St. Luke's. Kailangan ko ng pinakamagaling na cardiothoracic surgeon ngayon din. Ipadala niyo ang ambulansya sa public hospital sa Tondo. Ilipat niyo sa private suite ang pasyenteng nagngangalang Rosa Reyes. Ako ang magbabayad ng lahat. Gawin niyo ang lahat para mabuhay siya. Narinig ni Eman ang bawat salita. Ang kanyang nanginginig na katawan ay parang nabuhusan ng maligamgam na tubig sa gitna ng matinding taglamig. Salamat! Maraming salamat po, Sir Leandro. Paulit-ulit niyang ibinubulong na kayuko, habang ang luha ay patuloy sa pagtulo sa malambot na carpet. Nang maibaba ni Leandro ang telepono, lumingon siya sa kanyang asawa. Pumunta ka sa sasakyan, Victoria. Uuwi tayo matapos kong makita si Mommy. At huwag na huwag kang magsasalita hanggat hindi kita kinakausap. Nag-apoy ang mukha ni Victoria. Leandro, I will not be treated this way in front of your employees. Sinabi kong lumabas ka, umalingaw-ngaw ang boses ni Leandro. Isang sigaw na nagpatindig sa balahibo ng lahat ng naroon. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan niya ang asawa sa harap ng publiko. Walang nagawa si Victoria, kundi ang padabog na lumabas ng opisina, ang kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng matalim na tunog sa sahig. Mabilis na nagpadala si Leandro ng mga tauhan upang alalayan si Eman. Ginamot ng in-house medic ang sugat sa noo ni Eman at binigyan siya ng malinis tuyong damit bago sila magtungo sa ospital. Sa kabilang banda sa evacuation center sa San Roque, isang masayang tagpo ang nagaganap. Dumating na ang mga pulis, kasama ang personal na doktor ni Lola Cela. Natagpuan nilang nakaupo ang matanda sa isang tabi tahimik na nakatingin sa ulan habang yakap ng mahigpit ang punit na vest. Ilang minuto pa dumating si Leandro. Nang makita niya ang kanyang ina, wala siyang pakialam sa putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos o sa mga taong nanonood. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap ang matanda. Mommy, patawarin niyo ako. Patawarin niyo po ako. Humahagulgol na sabi ni Leandro, ibinabaon ang kanyang muka sa balikat ng kanyang ina. Naramdaman ni Lola Cela ang pamilyar na yakap. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kalituhan ay unti-unting luminaw. Tiningnan niya ang mukha ni Leandro. Leandro, anak, nandito ka. Opo, Mommy, nandito na po ako. Hindi na po kayo mawawala. Hindi ko na po hahayaan, patuloy sa pagluha si Leandro. Sa pagluha dahan-dahang itinaas ni Lola Cela ang kanyang nanginginig na kamay at tinuro ang vest na nakabalot sa kanya. Leandro, anak, ang lalaking may-ari nito, ang bait niya. Binuhat niya ako sa gitna ng baha kahit na alam kong nahihirapan siya. Ibinigay niya ang damit niya para hindi ako mamatay sa lamig. Nasaan siya, Leandro? Gusto ko siyang pasalamatan. Nanikip ang dibdib ni Leandro
Nang marinig iyon mula mismo sa bibig ng kanyang ina, tumingin siya sa likuran kung saan naglalakad papalapit si Eman, inaalalayan ng 2 tauhan ni Leandro. Nang makita ni Lola Sela si Eman, pilit siyang tumayo. Inabot niya ang kamay nito, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pasasalamat. Ikaw ang mabuting anak. Maraming salamat. Lumuhod si Eman sa harap ni Lola Sela. Dahan-dahang kinuha ang kamay nito at idinikit sa kanyang noo isang pagmamano, tulad ng ginawa niya kanina, bago niya iligtas ang matanda sa ilalim ng tulay. Wala po iyon, Lola. Ang mahalaga po ligtas kayo. At sana po ipagdasal niyo rin ang nanay ko. Habang nakatingin si Leandro sa tagpong iyon, isang malaking desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Nakita niya ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Hindi ito masusukat sa yaman, kundi sa laki ng pusong handang magsakripisyo. At habang patuloy na bumubuhos ang ulan, alam niyang panahon na para linisin hindi lang ang sarili niyang kumpanya, kundi ang mismong tahanan nila mula sa mga taong ginagamit ang kayamanan para mangapi. Kinabukasan tumigil na ang bagyo. Sa isang pribadong kwarto sa St. Luke's, nakaupo si Eman sa tabi ng kama ng kanyang ina. Natapos na ang operasyon ni Nanay Rosa at idineklara na siyang ligtas. Sa labas ng kwarto naghihintay ang mga tauhan ng Vergara upang dalhin siya pabalik sa mansyon para harapin ang isang pabuya na magbabago hindi lang sa buhay niya kundi sa lahat ng mga inaapi. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilip mula sa bintana ng pribadong ospital, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mukha ni Nanay Rosa, na ngayon ay mahimbing na natutulog, wala na ang hirap sa paghinga. Pinagmasdan ni Emma ng kanyang ina. Sa wakas ang mga gabi ng pag-aalala ng pagkukumahog na maghanap ng barya para sa gamot ay nagwakas na. Hawak ang kamay ng ina, isang mapayapang luha ang tumakas sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang ang araw na ito ay hindi lamang para sa pasasalamat, kundi para sa pagwawasto ng mga kamalian. Sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ng mga Vergara ang naghihintay kay Eman. Inimbitahan siya ni Leandro sa mansyon, isang imbitasyon na alam ni Eman ay hindi lamang simpleng pagtanaw ng utang na loob. Habang binabagtas nila ang tahimik na daan papuntang Forbes Park, naisip ni Eman si Tita Shirley. Paano kaya kung hindi niya ibinato ang kaldero? Paano kaya kung nanatili siyang nakayuko? Natutunan niya sa delubyo na ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang pagiging mahina. Minsan ang hustisya ay kailangang kunin mula sa mga taong sanay itong ipagkait. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng mga tauhan ni Leandro nang may matinding paggalang, isang nakakapanibagong pakiramdam para sa isang tulad niyang madalas husgahan dahil sa panlabas na anyo. Ipinasok siya sa isang malaking aklatan kung saan naghihintay si Leandro, nakaupo sa likod ng isang mahogany na mesa. Ang mukha ay seryoso, ngunit hindi nakatatakot. Sa isang tabi ng kwarto, nakatayo si Victoria. Wala na ang kanyang paboritong pulang coat at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin, ngunit may halong matinding kaba nang makita si Eman. Upo ka, Eman, malumanay na alok ni Leandro. Gusto kitang makausap ng formal, at gusto kong marinig ni Victoria ang lahat. Nagsalubong ang kilay ni Victoria, ngunit nanatili siyang tahimik. Alam niyang ang posisyon niya sa bahay na iyon ay nakasalalay sa kung anumang mangyayari sa araw na ito. Eman, panimula ni Leandro. Sinagip mo ang buhay ng nanay ko. Dahil sa ginawa mo, napatunayan mong mali ang sistema ng kumpanya ko. Na-disqualify ka dahil huli ka at dahil sa hitsura mo. Ibig sabihin, ang HR ko ang asawa ko. Mariing tiningnan ni Leandro si Victoria. At ako mismo ay bumabase sa kung ano lang ang nakikita namin sa labas. Lumunok si Eman. Sir Leandro, ginawa ko lang po ang tama. Hindi ko naman po inaasahan na makakapasok pa ako sa trabaho nung napunit ang vest ko. Basta po ligtas ang nanay niyo at ligtas din ang nanay ko. Sapat na po sa akin iyon. Umiling si Leandro. Hindi iyan sapat. May kinuha siyang isang folder mula sa mesa at iniabot kay Eman. Hindi kita bibigyan ng trabaho sa accounting department na in-applyan mo. Eman, binubuksan ko ang bagong sangay ng Vergara Foundation. Ito ang hahawak ng lahat ng pondo para sa mga medical missions at scholarships para sa mga mahihirap na komunidad tulad ng Tondo. Napakurap si Eman, hindi makapaniwala sa naririnig. Sir, gusto kong ikaw ang magpatakbo nito bilang Director of Operations. Ikaw ang nakakaalam kung sino ang tunay na nangangailangan. Ikaw ang may pusong hindi nabibili ng pera.
Gusto kong gamitin mo ang pondong iyan para siguraduhin na walang ibang anak ang luluhod sa harap ng ospital para lang mabuhay ang nanay niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Eman. Tumingin siya sa papel. Nandoon ang pangalan niya nakaimprinta bilang direktor, kasama ang isang sahod na bubuhay sa kanila ng nanay niya, hindi lamang ngayon, kundi sa habang buhay. Leandro, are you insane? Hindi na napigilan ni Victoria ang sumigaw. Direktor, wala siyang karanasan. He's just a poor guy from the slums. At ibibigay mo sa kanya ang milyon-milyong pondo ng foundation natin. Kalmadong tumayo si Leandro at lumapit kay Victoria. Ang bawat hakbang niya ay tila nagbabadya ng parusa. Oo, Victoria, dahil mas mapagkakatiwalaan ko siya kaysa sayo. At dahil nabanggit mo ang pondo, pina-audit ko na ang lahat ng personal accounts mo kaninang umaga. Namutla si Victoria umatras ng bahagya. Anong ibig mong sabihin? Alam ko na, Victoria. Alam ko na ikaw ang nag-utos sa mga gwardiya na palayasin si Mommy sa tuwing may bisita tayo. Nalaman ko rin na ipinagbawal mong bigyan siya ng gamot sa demensya tuwing gabi para hindi siya mag-ingay. At higit sa lahat, itinaas ni Leandro ang isa pang papel. Nakita ko ang mga perang palihim mong inililipat mula sa foundation papunta sa personal bank account mo sa Switzerland. It's a lie, I was just keeping it safe. Sigaw ni Victoria, desperadong sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Safe para saan? Para sa pag-alis mo oras na mamatay na si Mommy at makuha mo ang share niya. Umalingaw-ngaw ang galit ni Leandro sa wakas. Ay bumigay na ang kanyang pasensya. Kagabi nung nawawala ang nanay ko, narinig kong nag-book ka na ng flight pa Europe, nag-aabang kung idedeklara siyang patay. Hindi ka lang magnanakaw, Victoria. Wala kang konsensya. Napasalampak si Victoria sa sahig. Umiiyak umaasang madadaan sa luha ang kanyang asawa. Leandro, please. I'm your wife, patawarin mo ako, ibabalik ko lahat. Ngunit huli na ang lahat para sa pagsisisi. Pinirmahan ko na ang annulment papers. Aalis ka sa pamamahay na ito na walang dala kundi ang mga damit mo. Ang mga abogado ko na ang kakausap sa'yo tungkol sa perang ninakaw mo. Tiningnan ni Leandro ang mga gwardya at nagbigay ng senyas. 2 tauhan ang maingat na humawak kay Victoria at inilabas siya sa kwarto ang kanyang mga sigaw at pagmamakaawa ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon hanggang sa tuluyan itong mawala. Naiwang tahimik ang aklatan. Huminga ng malalim si Leandro at lumingon muli kay Eman na nakamasid lamang sa nangyari puno ng pagkagulat. Eman, sabi ni Leandro, ang boses ay kalmado na muli. Nakita mo na kung paano kinakain ng pera ang kaluluwa ng isang tao. Huwag na huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Tanggapin mo ang posisyon. At pagkatapos, samahan mo ako. May pupuntahan tayo sa Tondo. May kakaibang kislap sa mata ni Leandro. Alam ni Eman na hindi pa tapos ang pag-aayos. Oras na para harapin ang taong nagtulak sa kanya at sa kanyang ina sa bingit ng kamatayan si Tita Shirley. Ang mga eskinita ng Tondo ay tila isang sugat na hindi kailanman gumaling, puno ng putik, amoy ng basura at mga alaalang nais ng ibaon ni Eman sa limot. Ngunit ngayong araw, ang makipot na daanan ay nagliwanag sa pagdating ng 2 marangyang itim na sasakyan na tila mga banyagang barko sa gitna ng dagat ng kahirapan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng barong-barong ni Tita Shirley. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa putikan ay pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Bumukas ang pinto at lumabas si Eman. Wala na ang basang damit at sugatang noo. Suot niya ngayon ang isang simpleng puting polo na malinis at maayos, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kayabangan. Sa tabi niya ay bumaba si Leandro Vergara, ang presensya nito ay sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Si Tita Shirley na noong oras na iyon ay abala sa pagbibilang ng mga baryang kinuha niya mula sa lata ni Eman, ay dali-daling lumabas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita, handa na sanang magbuga ng apoy dahil sa ingay sa labas. Ngunit nang makita niya si Eman na bumaba mula sa mamahaling sasakyan, nalaglag ang mga barya mula sa kanyang kamay, lumilikha ng mahihinang tunog sa sementong sahig. Eman, gulat na wika ni Shirley, pilit na binabago ang anyo ng kanyang mukha mula sa pagiging mataray patungo sa isang pilit na ngiti. Eman, apo, akala ko kung sino na. Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo, magdarasal sana ako sa simbahan mamaya. Buti naman at nakahanap ka ng mayamang kaibigan.
Tiningnan ni Eman ang kanyang tiyahin. Ramdam niya ang pamilyar na pagbaligtad ng sikmura sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito ang kaplastikan na tila asukal na nakabalot sa lason. Hindi ako pumunta rito para sa dasal mo, Tita Shirley. Pumunta ako rito para tapusin ang lahat. Lumapit si Leandro, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Shirley. Kayo ba ang nagpalaya sa isang may sakit sa gitna ng bagyo? Ang tanong ni Leandro ay malamig puno ng awtoridad na hindi kayang tapatan ni Shirley. Sir, hindi naman po sa ganoon. Mabilis na pagdadahilan ni Shirley habang kinukusot ang kanyang mga kamay. Negosyo lang po, kailangan ko ring mabuhay. Alam niyo naman po ang hirap ng buhay ngayon. Negosyo, putol ni Eman. Humahakbang ng malapit. Ang pagnanakaw sa pambili ng gamot ng nanay ko, negosyo ba iyon? Ang pagtatapon ng mga gamit ng tatay ko sa putikan, negosyo rin ba iyon? Tita, ang utang namin sa inyo ay matagal na naming nabayaran ng higit pa sa kailangan. Pero dahil sa kasakiman nyo, ginawa nyo kaming alipin sa sarili nating buhay. May inilabas na dokumento ang isang lalaking nakasuit na kasama ni Leandro, ang abogado ng pamilya Vergara. Mrs. Shirley Manalo, ayon sa aming investigasyon, ang interes na ipinapataw ninyo sa pautang ay labag sa batas. Bukod pa riyan, may mga saksi kaming nakakita sa inyo na sa pilitang kumukuha ng pag-aari ng pamilya Reyes nang walang legal na basihan. Ito ay pagnanakaw at harassment. Namutla si Shirley. Ang kanyang mapang-aping anyo ay unti-unting gumuho na palitan ng isang desperadong takot. Eman, ka mag-anak tayo. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Pinatira ko kayo rito ng matagal, di ba? Tumingin si Eman sa paligid sa kanyang mga kapitbahay na matagal ding pinahirapan ng mga patubuan ni Shirley. Nakita niya ang pag-asa sa kanilang mga mata. Gagawin ko lang ang nararapat, tita. Ibabalik niyo lahat ng perang kinuha niyo ng labis sa amin at sa mga taong narito. At pagkatapos niyon, haharap kayo sa batas para sa ginawa niyo kay Nanay Rosa. Pumasok si Eman sa loob ng dating inuupahan nilang kwarto. Doon sa ilalim ng isang silya, nakita niya ang isang maliit na kahon na hindi napansin ni Shirley. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang lumang relos ng kanyang ama, ang relos na hindi kailanman gumana, ngunit laging iniingatan ni Eman. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Sa wakas, ang huling bahagi ng dangal ng kanyang ama ay muli niyang nabawi. Habang hinihila si Shirley ng mga pulis na tinawag ni Leandro, walang ibang narinig kundi ang kanyang mga pagsigaw at pagmamakaawa, ngunit wala nang lumingon sa kanya. Ang dilim na dinala niya sa eskinita ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag. Lumingon si Leandro kay Eman. Tapos na ang nakaraan, Eman. Ngayon oras na para sa bukas. Tumango si Eman, isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang isip, naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Tila ba sinasabi nitong tapos na ang bagyo at maaari na siyang magpahinga. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, alam ni Eman na ang tunay na hamon ay nagsisimula pa lamang, ang pagpapatakbo sa Vergara Foundation at ang pagharap sa mga taong tulad ni Victoria na hindi basta-basta susuko. Ang bango ng paligid, Eman, parang panaginip na ayaw ko nang magising. Mahinang wika ni Nanay Rosa habang nakasandal sa malalambot na unan ng kanyang private suite. Wala na ang amoy ng kanal at basang basura. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak na ipinadala ni Leandro. Hinawakan ni Eman ang kamay ng kanyang ina. Marahang hinahaplos ang balat nitong tila papel sa nipis. Hindi ito panaginip, Nay. Totoo na ang lahat. Hindi na tayo babalik sa eskinita. Hindi na tayo matatakot sa bawat patak ng ulan. Tumitig si Nanay Rosa sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng paghanga at bahagyang lungkot. Pero ang vest ng tatay mo, ang sabi mo ay napunit iyon sa baha. Yun na lang ang huling alaala natin sa kanya, anak. Ngumiti si Eman, isang ngiting may halong pait at pag-asa. Nawala man ang telanay, ang turo ni tatay ay nanatili sa akin. Sabi niya ang dangal ay hindi nasusuot kundi ginagawa. Ibinigay ko ang vest para mabuhay ang isang tao. Alam kong iyon din ang gagawin ni tatay kung narito siya. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Leandro, suot ang kanyang pamilyar na seryosong mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, may bitbit siyang isang kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Disturbo ba ako? Tanong ni Leandro, dahan-dahang lumapit sa mag-ina. Hindi po, Sir Leandro. Pasok po kayo. Mabilis na tumayo si Eman, ang nakasanayang paggalang ay hindi nawawala
Kahit pa itinuturing na siyang kapamilya ng mga Vergara, inilapag ni Leandro ang kahon sa mesa. Galing ako sa mansyon. Nakita ni Mommy Sela ang vest na naiwan mo sa evacuation center. Ayaw niyang ipatapon. Pinadala ko ito sa pinakamagaling na mananahi sa bansa, yung gumagawa ng mga suit ko. Dahan-dahang binuksan ni Eman ang kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay ang vest ng kanyang ama. Ang malaking punit sa likuran ay wala na. Tinahi ito gamit ang isang manipis at makintab na gintong sinulid na nagmistulang isang sining kaysa sa isang tahi. Ang kupas na kulay ay muling sumigla at ang bawat butones ay pinalitan ng mga bago at matitibay na materyales. It's not just a repair, Eman, sabi ni Leandro, itinatapik ang kamay sa balikat ng binata. It's a restoration. Ang mga sugat ng kahapon kapag hinilom ng kabutihan ay nagiging mas maganda pa kaysa sa dati. Isuot mo iyan sa unang araw mo bilang direktor ng foundation. I want everyone to see that the man leading us is a man who knows the value of sacrifice. Nanginginig ang mga kamay ni Eman habang hinahaplos ang gintong tahe. Naramdaman niya ang init na tila ba ang kanyang ama mismo ang yumayakap sa kanya. Isang matinding emotion ang bumukal sa kanyang dibdib, isang paghalos ng pasasalamat at paninindigan. Lumipas ang ilang araw at dumating ang unang umaga ni Eman sa Vergara Holdings bilang isang ehekutibo. Pagbaba niya ng sasakyan, tumigil siya sa tapat ng malaking salamin ng lobby, ang mismong lugar kung saan siya ipinahiya ni Victoria at kinaladkad ng mga gwardya. Suot ang inayos na vest ng kanyang ama, naglakad siya ng may taas noo. Ang mga empleyadong dati ay nandidiri sa kanya ngayon ay isa-isang yumuyuko at bumabati ng Good Morning Director Reyes. Hindi niya hinayaan na lumaki ang kanyang ulo. Sa bawat bating natatanggap, tinatapatan niya ito ng isang tapat na ngiti at pagtango. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong simula, isang hindi inaasahang balita ang dumating sa kanyang mesa. Isang liham mula sa korte, ang mga abogado ni Victoria Vergara ay naghahanda ng isang counter lawsuit. Hindi raw sila papayag sa annulment at sa pagbawi ng mga ari-arian. At higit sa lahat, may isang saksi silang nahanap na magpapatunay na sinadya raw ni Eman na iligaw si Lola Sela para makuha ang loob ni Leandro. Napatitig si Eman sa liham. Ang langit na akala niya ay tuluyan ng lumitaw ang bahaghari ay muling nagdidilim. Alam niyang ang laban sa eskinita ay tapos na, ngunit ang laban sa marangyang mundo ng mga Vergara ay kasisimula pa lamang. Ang puting papel na nasa harap ni Eman ay tila naging isang pirasong yelo na nagpapamanhid sa kanyang mga kamay. Ang gintong tahi sa kanyang vest ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng opisina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito mabigyan ng init ang kanyang nanlalamig na dibdib. Ang bawat salita sa liham mula sa mga abogado ni Victoria ay punong-puno ng kamandag, isang tangkang lasunin. Ang katotohanang pinaghirapan niyang itayo, kidnapping si Nadia. Paano nila nagagawang baluktutin ang lahat? Bulong ni Eman sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Leandro, ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding pagkapagod. Kasunod niya ang isang lalaking nakabarong, si Attorney Santos, ang punong abogado ng pamilya Vergara. Nakuha mo na rin ba ang kopya ng liham, Eman? Tanong ni Leandro habang nauupo sa tapat ng mesa. Huwag kang mag-alala, alam nating lahat ang katotohanan. Desperado na si Victoria dahil alam niyang wala siyang makukuha sa akin. Pero Sir Leandro, may saksi raw po sila. Sagot ni Eman, iniabot ang sulat. Sinasabi nila na nakita raw nila akong sinusundan si Lola Sela ilang araw bago ang bagyo. Napinlano ko raw ang lahat para magmukhang bayani at makapasok sa kumpanya niyo. Huminga ng malalim si Attorney Santos. Eman, ang saksi nila ay si Mangardo, ang dating security head ng mansyon na sinisante ni Sir Leandro dahil sa pagpapabaya. Binayaran siya ni Victoria para magsinungaling. Ang problema, sa ilalim ng batas, kailangan nating patunayan na hindi totoo ang mga pahayag niya. At sa ngayon, ang social media ay nagsisimula nang kumagat sa mga fake news na ikinakalat ng kampo ni Victoria. Naramdaman ni Eman ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kanyang dangal na tanging kayamanang iniwan ng kanyang ama ay muling niluluray ng mga taong ang tingin sa kanya ay basura pa rin. Bakit po ba hindi nila ako matanggap? Bakit kailangan nilang sirain ang buhay namin ni nanay? Bago pa makasagot si Leandro, isang mabilis na katok ang narinig. Pumasok ang secretary ni Leandro, namumutla at nanginginig ang kamay.
Sir Leandro, nasa labas po si Ma'am Victoria. Kasama niya ang mga media at si Mang Gardo. Ayaw nilang umalis sa lobby hanggat hindi kayo humaharap. Tumayo si Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kapal ng mukha niya. Dito pa talaga sa lobby ko siya gagawa ng eksena. Sir, hayaan niyo po akong sumama. Matapang na sabi ni Eman, itinatama ang pagkakaayos ng kanyang vest. Hindi na ako ang Eman na nakaluhod sa putikan. Kung gusto niyang sirain ang pangalan ko, kailangang tingnan niya ako ng mata sa mata. Bumaba sila sa lobby. Doon ang katahimikan ng kumpanya ay binasag ng ingay ng mga camera flash at ang matinis na boses ni Victoria. Suot ang isang itim na dress na tila nagdadalamhati, umaarte si Victoria sa harap ng mga reporter. My husband was blinded by this man's acting. Sigaw ni Victoria. Itinuturo si Eman habang pababa ito ng elevator. Emmanuel Reyes is a fraud. Ginamit niya ang biyenan ko na may demensya para pagnakawan ng pamilya namin. At heto ang saksi, si Gardo, na nakakita sa lahat ng plano niya. Lumapit si Eman sa harap ni Victoria. Ang distansya nila ay ilang pulgada na lamang. Nararamdaman ni Eman ang amoy ng mamahaling pabango ni Victoria, isang amoy na dati ay nakakatakot sa kanya, ngunit ngayon ay tila wala na lamang. Ma'am Victoria, patapamot. Mahinahong simula ni Eman, ang kanyang boses ay malinaw at umaalingaw-ngaw sa buong lobby. Tingnan niyo po ang suot ko. Ito ang vest ng tatay ko. Ang vest na sinasabi niyo na basahan. Sa ilalim ng bawat tahi nito ay ang hirap at pawis ng isang marangal na tao. Kung iniisip niyo na ang kabutihan ay isang plano, marahil ay dahil hindi niyo pa nararanasang gumawa ng mabuti nang walang hinihintay na kapalit. Huwag mo akong dramahan, bulyaw ni Victoria, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Gardo, sabihin mo ang totoo. Humakbang pasulong si Mang Gardo, ngunit hindi ito makatingin ng diritso kay Eman. Nakita kitang nagmamanman sa mansyon. Nanginginig na sabi nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang elevator. Lumabas si Lola Cela, inaalalayan ng isang nurse. Ang matanda ay maayos ang suot at mukhang payapa. Nang makita niya si Victoria, napatigil siya. Pagkatapos tumingin siya kay Eman at ngumiti. Leandro, anak, malinaw na wika ni Lola Cela, na tila ba sa sandaling iyon ay biniyayaan siya ng langit ng buong kaisipan. Ang babaeng iyan ang nagsabi sa akin na mamatay na ako sa kalsada. Siya ang nagtulak sa akin palabas. At ang batang ito, itinuro niya si Eman. Siya ang nagbigay sa akin ng damit nung hindi na ako makahinga sa lamig. Bakit hinahayaan niyong saktan niya ang aking tagapagligtas? Natahimik ang buong media. Ang bawat camera ay nakatutok na ngayon sa namumutlang mukha ni Victoria. Nagsisinungaling siya, may demensya siya, hindi niyo siya pwedeng paniwalaan. Desperadong sigaw ni Victoria. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May inilabas na tablet si Leandro. Victoria, akala mo ba ay hindi ko nalaman na binayaran mo si Gardo? Heto, ang record ng bank transfer mo sa kanya kagabi, galing sa ninakaw mong pondo ng foundation. At heto rin ang dashcam footage ng sasakyan mo nung araw na nawala si Mommy, kitang-kita rito kung paano mo siya pinababa sa gitna ng ulan. Ang mukha ni Victoria ay naging kasing puti ng papel. Ang mga reporter na kanina ay kakampi niya ngayon ay nagsimulang magtanong ng mga matatalim na katanungan tungkol sa kanyang mga krimen. Guard, escort them out. Malamig na utos ni Leandro. And tell the police to wait outside. May mga ebidensya na tayo para sa direct involvement niya sa pagpapabaya sa matanda at embezzlement. Habang kinakaladkad si Victoria palabas ang kanyang mga sigaw, ay naging mga pagsusumamo, ngunit wala nang nakikinig. Tumingin si Leandro kay Eman at mahigpit na kinamayan ito. Tapos na ang gulo, Eman. Ang katotohanan ay laging lumalabas gaano man ito ibaon sa putik. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag kay Eman. Habang paalis si Victoria, sumigaw ito ng isang huling kataga. Akala mo ba ay nanalo ka na, Emmanuel? Itanong mo sa nanay mo kung paano talaga namatay ang tatay mo. Itanong mo kung sinong Vergara ang may kasalanan. Napatigil si Eman. Ang mundong akala niya ay naging payapa na ay biglang niyanig ng isang bagong lihim. Tumingin siya kay Leandro na tila ba naging estranghero sa kanyang paningin. Ang tinig ni Victoria ay tila isang sumpa na naiwan sa hangin, paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isipan ni Eman. Kahit wala na ang mga camera at ang kaguluhan sa lobby. Itanong mo sa nanay mo kung sinong Vergara ang pumatay sa tatay mo.
Ang bawat salita ay parang asidong tumatulo sa gintong tahi ng kanyang vest. Nagbibigay ng kakaibang bigat sa telang kanina lamang ay simbolo ng kanyang dangal. Nakatayo si Eman sa gitna ng lobby, tila isang rebulto na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nararamdaman niya ang titig ni Leandro, puno ng pag-aalala pagkalito, at isang bakas ng takot na hindi maipaliwanag. Eman, huwag mong pakinggan ang babaeng iyon. Desperado na siya. Gagawin niya ang lahat para sirain tayo. Mahinang sabi ni Leandro, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ni Eman, ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na umiwas ang binata. Kailangan ko lang pong makausap si nanay. Bulong ni Eman, hindi makatingin ng diretso sa mata ni Leandro. Ang tiwalang binuo nila sa gitna ng unos ay tila unti-unting nagkakaroon ng lamat isang bitak na nagmumula sa isang madilim na nakaraan. Mabilis na nilisan ni Eman ang gusali. Hindi siya sumakay sa sasakyang inilaan para sa kanya. Naglakad siya binabagtas ang mga kalsada ng Makati hanggang sa makarating sa ospital. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Pagpasok niya sa suite ni Nanay Rosa, natagpuan niya ang kanyang ina na nakatitig sa bintana, hawak ang isang lumang rosaryo. "Nay," tawag ni Eman, ang kanyang boses ay basag. Lumingon si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha na dati ay payapa, na biglang nabalutan ng kaba nang makita ang hitsura ng kanyang anak. "Eman, bakit ka narito? Akala ko ay may trabaho ka pa sa foundation." Lumapit si Eman at lumuhod sa tabi ng kama ng ina. Kinuha niya ang mga kamay nito, ang balat na tuyo at kulubot, at itiningala ang kanyang mga matang puno ng katanungan. "Nay, sabihin niyo sa akin ang totoo. Paano po ba talaga namatay si tatay? Sabi niyo po ay aksidente sa kalsada. Pero sino po ang nakabangga sa kanya?" Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Eman. Ang rosaryo sa kamay ni Nanay Rosa ay nalaglag sa kama, isang tunog ng pagkakalaglag ng mga butil na tila hudyat ng pagguho ng isang lihim. Bakit mo tinatanong yan, anak?" Nanginginig ang boses ni Rosa, pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Sinabi ni Victoria Vergara na may kinalaman ang mga Vergara sa pagkamatay ni tatay. "Nay, parang awa niyo na. Buong buhay ko ang dala ko lang ay ang vest na ito at ang pangarap na mabigyan ng hustisya ang alaala niya. Sabihin niyo sa akin, ang pamilya ba ni Leandro ang pumatay kay tatay?" Napahikbi si Nanay Rosa. Ang kanyang mga balikat ay nayanig ng isang matagal ng kinimkim na pighati. 10 taon na ang nakalilipas, Eman. Gabi rin noon, maulan. Ang tatay mo pa uwi na galing sa overtime. Isang mabilis na sasakyan ang sumalubong sa kanya sa isang madilim na kanto sa Pasig. Hit and run, anak. Huminto si Rosa upang humugot ng hininga, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. "Nalaman ko pagkatapos ng isang linggo. Isang lalaking nakabarong ang pumunta sa barong-barong natin. Nag-iwan siya ng isang malaking sobre ng pera. Sinabi niya na aksidente ang lahat, na hindi sinasadya ng anak ng boss niya. Ang sabi niya, kung tatanggapin ko ang pera, pag-aaralin kanila at hindi na tayo maghihirap. Pero kung tumanggi ako, mawawala rin tayo sa mundong ito." "At tinanggap niyo po, Mom?" Pait na tanong ni Eman. "Para sa'yo, Eman, para mabuhay ka. Wala tayong laban sa kanila noon. Ang pangalan ng kumpanyang nasa sobre, Vergara Holdings. At ang driver na nakabangga sa tatay mo ay ang batang Leandro Vergara." Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Eman. Ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas, ang lalaking pinasalamatan niya, ng luhod ay ang mismong taong kumuha ng buhay ng kanyang ama. Ang bawat tulong, ang gintong tahi sa kanyang vest, ang posisyon niya sa kumpanya, lahat ba iyon ay blood money lamang? Isang paraan upang patahimikin ang isang konsensya. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Leandro, may dalang prutas at bulaklak. Nakita niya ang iyak ni Rosa at ang nanlilisik na mga mata ni Eman. "Eman, I need to explain." Simula ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pighati. "Hinanap ko kayo. Buong buhay ko hinahanap ko ang pamilya ng lalaking iyon. Hindi ko alam na ikaw pala yon hanggang sa makita ko ang vest na suot mo kagabi. Eman, patawarin mo ako." Tumayo si Eman. Dahan-dahan niyang hinubad ang vest na may gintong tahi. Ibinagsak niya ito sa sahig sa pagitan nila ni Leandro.
Isang malakas na pagbagsak ng tela na tila pagputol ng isang ugnayan. Ang akala ko ay tadhana ang naglapit sa atin, Sir Leandro. Malamig na sabi ni Eman, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pero ang totoo, pinagtagpo tayo ng iyong kasalanan. Ang akala ko ay utang na loob ko sa inyo ang buhay ng nanay ko. Pero ang totoo, utang niyo sa akin ang buhay ng tatay ko. At ang buhay na yon ay hindi kayang bayaran ng kahit anong gintong tahi. Eman, please. Pagmamakaawa ni Leandro, humakbang palapit, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Huwag niyo akong lalapitan, banta ni Eman. Simula sa araw na ito, tapos na ang utang na loob. At sisiguraduhin ko na ang bawat luhang ibinuhos namin ni nanay sa loob ng 10 taon ay pagbabayaran ninyo sa harap ng batas. Hindi bilang boss, kundi bilang isang mamatay tao. Lumabas si Eman sa kwarto, iniwan ang kanyang ina na humahagulgol at si Leandro na nakatitig sa punit-punit na vest sa sahig. Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanyang telepono. Mr. Reyes. Ito ang hepe ng pulisya. May nakuha kaming bagong ebidensya mula sa dashcam ni Victoria Vergara. Hindi lang aksidente ang nangyari, 10 taon na ang nakalilipas. May audio recording kami. Si Eduardo Vergara, ang tatay ni Leandro, ang nag-utos na huwag hihinto ang sasakyan. At may iba pa kaming nalaman. Isang bagay na mas malala pa sa hit and run. Ang bawat salita ng hepe ng pulisya sa kabilang linya ay parang mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Eman. Huminto siya sa gitna ng mataong bangketa sa labas ng ospital. Ang ingay ng mga sasakyan at ang tawanan ng mga dumaraan ay tila naglaho na palitan ng isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Anong ibig ninyong sabihin, Chief? Nanginginig na tanong ni Eman. Ang kanyang kabilang kamay ay nakakuyom ng mahigpit, ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Mr. Reyes, kailangan ninyong pumunta rito sa istasyon. May na-recover kaming lumang digital file mula sa mga gamit ni Victoria. Mukhang ginagamit niya itong panakot sa asawa niya at sa biyenan niya sa loob ng maraming taon. Hindi lang ito basta hit and run, Eman. Ang tatay mo ay hindi aksidenteng nabangga. Sinadya siyang habulin ng sasakyang kinalululanan ni Leandro at ng kanyang ama na si Eduardo Vergara. Napanganga si Eman. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nawala dahilan upang siya ay mapahawak sa isang poste para hindi matumba. Sinadya. Bakit isang hamak na trabahador lang ang tatay ko? Dito natin malalaman ang lahat. Ayon sa audio recording, ang tatay mo ay may hawak na mga dokumento tungkol sa iligal na pagtatapon ng chemical ng Vergara Holdings sa mga ilog ng Tondo, 10 taon na ang nakalilipas. Papunta siya sa media nung gabing yon. Eman, hindi lang siya nabangga. Pinanood siyang mamatay sa kalsada habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ibinaba ni Eman ang telepono. Ang mundo niya ay tuluyan ng gumuho. Ang lahat ng kabutihang ipinakita ni Leandro, ang pagliligtas sa kanyang ina, ang pagbibigay ng trabaho, ang pagpapatahi sa vest, ay hindi lamang blood money. Ito ay isang detalyadong pagpapanggap upang pagtakpan ang isang karumal-dumal na krimen. Ang pagmamahal at tiwalang ibinigay niya kay Leandro ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa alaala ng kanyang ama. Sa loob ng mansyon ng mga Vergara, nakatayo si Leandro sa gitna ng aklatan. Nakatingin siya sa punit na vest na iniwan ni Emma ng gintong tahi, ay tila nanunuya sa kanyang harapan. Pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Santos, na may dalang masamang balita. Leandro, nakuha na ng pulisya ang file mula sa computer ni Victoria. Alam na nila ang tungkol sa tatay mo at kay Mr. Reyes, 10 taon na ang nakalilipas. Wala na tayong magagawa. Lalabas at lalabas ang katotohanan na hindi ikaw ang nagmamaneho nung gabing yon, kundi ang tatay mo, at pinilit ka lang niyang akuin ang sisi dahil menor de edad ka pa noon. Hindi na mahalaga kung sino ang humahawak ng manibela, Attorney Santos. Sigaw ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi sa sarili. Isang malakas na paghampas ng kanyang kamao sa mesa ang lumikha ng isang nakatutulig na tunog. Nandoon ako, nakita ko kung paano nagmakaawa ang tatay ni Eman. At wala akong ginawa. Hinayaan ko ang tatay ko na iwan siya roon na parang hayop. Buong buhay ko dala ko ang dumi na iyon, at ngayon ay dinumihan ko rin ang buhay ng nag-iisang taong nagturo sa akin kung paano maging tao. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Pumasok si Lola Sela, inaalalayan ng isang kasambahay.
Ang kanyang mga mata ay malinaw, tila ba sa sandaling iyon ay bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Lumakad siya ng dahan-dahan patungo sa kanyang anak at sinampal ito ng napakalakas. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bakit, Leandro? Bakit mo hinayaan ang tatay mo na gawin yon? Umiiyak na tanong ni Lola Sela. Kaya pala tuwing nakikita ko si Eman, nakikita ko ang mukha ng lalaking yon. Ang lalaking humingi sa akin ng tulong bago siya mawala ng hininga sa ospital. Kung saan ako nagtatrabaho noon, bilang nurse. Leandro, pinatay niyo ang asawa ng babaeng nagligtas sa akin. Napaluhod si Leandro sa paanan ng kanyang ina. Mami, patawad po. Takot na takot ako noon. Pero sinubukan kong bumawi, Mami. Sinubukan kong iligtas si Nanay Rosa. Hindi nababayaran ng buhay ang isa pang buhay, Leandro. Malamig na sabi ni Lola Sela. Ngayon harapin mo ang galit ni Eman dahil iyan ang nararapat sa'yo. Lumabas si Leandro ng mansyon, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na nagtungo sa istasyon ng pulisya. Alam niyang nandoon si Eman. Pagdating niya, nakita niya si Eman na nakaupo sa isang bangko. Hawak ang mga dokumentong nagpapatunay sa krimen ng kanyang pamilya. Lumapit si Leandro at huminto sa harap ni Eman. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumuhod sa semento sa harap ng maraming tao at itinungo ang kanyang ulo. Eman, bulong ni Leandro, ang boses ay basag na basag. Nandito ako para sumuko. Hindi para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Nandito ako para ibigay sa iyo ang hustisyang ninakaw namin 10 taon na ang nakalilipas. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Ipakulong mo ako. Sirain mo ang pangalan ko. Tatanggapin ko ang lahat. Tumingin si Eman kay Leandro. Sa kanyang mga mata ay wala ng luha, wala ng galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagod, isang pagod na nagmumula sa pagpasan ng bigat ng mundong hindi kailanman naging patas sa kanya. Sa tingin mo ba kapag nakulong ka mabubuhay ang tatay ko? Tanong ni Eman. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin. Sa tingin mo ba ang pagluhod mo ngayon ay makakabura sa bawat gabi na umiiyak si nanay? Dahil sa gutom at pangungulila, Leandro? Ang pinakamasakit na bahagi nito ay hindi ang katotohanang pinatay niyo si tatay. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang naniwala ako na may natitira pang kabutihan sa mundo dahil sa'yo. Tumayo si Eman at tinalikuran si Leandro. Ngunit bago siya lumayo, isang huling salita ang binitiwan niya. Hindi kita ipapakulong, Leandro, dahil ang kulungan ay para sa mga taong may pagsisisi. Iiwan kita sa iyong konsensya. Iiwan kita sa yaman mong binuo mula sa dugo ng tatay ko. Iyon ang magiging habambuhay mong parusa. Habang naglalakad si Eman palabas ng istasyon, isang malakas na kulog ang yumanig sa kalangitan. Ang ulan ay muling bumuhos, tila nililinis ang bawat dumi ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, si Eman ay hindi na tumatakbo. Naglalakad siya ng dahan-dahan taas noo sa ilalim ng ulan habang ang anino ni Leandro ay nanatiling nakaluhod sa putikan mag-isa at wasak. Walang kasing bigat ang katahimikan ng isang pusong pagod na sa galit. Pagbalik ni Eman sa silid ng kanyang ina sa ospital, ang bawat hakbang niya ay tila paghatak sa isang mundong ayaw na niyang balikan. Nakita niya si Nanay Rosa na gising na nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa labas kung saan ang bahaghari ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan. Sa sahig malapit sa paanan ng kama, naroon pa rin ang vest na itinapon ni Eman kanina. Ang gintong tahi nito ay kumikinang sa sinag ng araw, tila ba nagpapaalala na sa kabila ng dumi ng kahapon, may kagandahang pilit na bumabangon. Anak, mahinang tawag ni Nanay Rosa. Nakita ko ang lahat, narinig ko ang lahat. Lumapit si Eman at naupo sa tabi ng kanyang ina. Hindi siya nagsalita. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kandungan ni Rosa, ang lugar na tanging nagpapadama sa kanya ng kaligtasan sa loob ng maraming taon. Nay, bakit ang hirap hikbi ni Eman? Bakit kailangang sa taong nagbigay sa atin ng bagong buhay ko pa matatagpuan? Ang pumatay kay tatay parang pinaglalaroan tayo ng tadhana. Hinimay ni Rosa ang buhok ng kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na emotion. Eman, ang galit ay parang lason. Kung hahayaan mo itong manatili sa puso mo, ikaw ang dahan-dahang mamamatay, hindi ang mga taong kinamumuhian mo. Alam mo ang tatay mo? Si Emmanuel Sr. Kung narito siya ngayon, alam mo ba kung ano ang sasabihin niya? Tumingala si Eman, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng katanungan. Sasabihin niya na ang pinakamalaking tagumpay
ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at malaya ang kanyang pamilya. Eman, ibinigay ni Leandro ang lahat para iligtas ako. Ibinigay niya ang lahat para ituwid ang mali ng kanyang ama. Hindi iyon blood money, anak. Yun ay paghingi ng tawad sa paraang alam niya. Habang nag-uusap ang mag-ina, isang balita ang yumanig sa buong bansa. Sa television sa loob ng suite, lumabas ang mukha ni Leandro Vergara. Nagpatawag siya ng isang press conference mula sa loob ng istasyon ng pulisya. Inaamin ko ang lahat. Wika ni Leandro sa harap ng mga kamera, ang kanyang boses ay walang alinlangan, ngunit puno ng pagsisisi. 10 taon kaming nagtago sa likod ng aming yaman. Ako ay sumusuko hindi dahil pinilit ako, kundi dahil ito ang nararapat. Binibitiwan ko ang lahat ng aking posisyon sa Vergara Holdings. Ang lahat ng aking shares ay ililipat sa ilalim ng pangalan ni Emmanuel Reyes at ng foundation upang matiyak na ang yaman ng aking pamilya ay magsisilbi sa mga taong kinalimutan ng lipunan. Napatulala si Eman sa screen. Hindi niya akalaing gagawin iyon ni Leandro. Ang iwan ang lahat ang kapangyarihan. Ang yaman ang dangal ng pamilya upang harapin ang rehas ng katarungan. Pagkaraan ng 1 oras, isang lalaking nakasuit ang pumasok sa kwarto. Ito si Attorney Santos. May dala siyang isang folder at ang lumang relos ng ama ni Eman na na-recover mula kay Tita Shirley. Director Reyes, panimula ng abogado ang boses, ay puno ng respeto. Ito ang huling habilin ni Sir Leandro bago siya tuluyang ikulong para sa investigasyon. Ibinibigay niya sa inyo ang buong control sa foundation. Sabi niya, kayo lang ang tanging tao na makakapagtuloy ng pangarap ng inyong ama na linisin ang tondo at bigyan ng boses ang mga mahihirap. At ito po, pinapaabot po ni Lola Sela. Iniabot ni Attorney Santos ang isang sobre. Sa loob nito ay isang sulat na galing kay Lola Sela, isinulat sa nanginginig na paraan. Eman, ang anak ko ay nagkasala, ngunit ang puso niya ay nahanap ang katotohanan dahil sa'yo. Huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Ang vest ng tatay mo ay hindi simbolo ng kamatayan, kundi simbolo ng isang buhay na nag-alay para sa iba. Isuot mo ito ng may dangal. Dahan-dahang pinulot ni Eman ang vest mula sa sahig. Pinagmasdan niya ang gintong tahi. Sa bawat hibla nito, nakikita niya ang paghihirap ng kanyang ama, ang sakripisyo ni Nanay Rosa, at ang pagbabayad puri ni Leandro. Naisip ni Eman ang mga bata sa tondo. Naisip niya ang mga matandang tulad ni Lola Sela na nanginginig sa ulan. Naisip niya na kung aalis siya ngayon, mananalo ang galit. Ngunit kung mananatili siya, ang dugo ng kanyang ama ay magiging binhi ng pag-asa para sa libu-libong tao. Tumayo si Eman at isinuot ang vest. Tumingin siya sa salamin. Ang pilat sa kanyang noo ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng puot. Ito ay puno na ng misyon. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Sabi ni Eman, ang boses ay matatag. Hindi bilang biktima, kundi bilang taong magpapatuloy ng laban ni tatay. Ngunit bago siya makalabas, isang tawag ang muling dumating. Mula ito sa piitan kung nasaan si Leandro. Mr. Reyes. Si Sir Leandro po. May nangyari po sa loob. Sinubukan po siyang saktan ng mga tauhan na ipinadala ni Victoria mula sa loob ng kulungan. Critical po ang lagay niya at ang huling binanggit niyang pangalan ay ang sa inyo. Nabitawan ni Emma ng kanyang folder. Ang tadhana ay tila may huling laro na hindi niya inaasahan. Ang taong kinamumuhian niya na ngayon ay sinusubukan niyang unawain ay muling nasa bingit ng kamatayan dahil sa pagtatangkang ituwid ang nakaraan. Ang bawat hakbang ni Eman sa pasilyo ng ospital ay tila pagtakbo sa ilalim ng tubig, mabigat hapo at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon ay muling bumalot sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang kanyang ina ang nasa loob ng emergency room. Ang lalaking bumasag sa kanyang nakaraan ay siya ring lalaking nag-alay ng kanyang kinabukasan upang ituwid ang isang maling tadhana. Nang marating ni Eman ang tapat ng operasyon, nakita niya si Lola Sela na nakaupo sa isang silyang bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryo. Ang matanda ay tila lumiit sa tindi ng pighati. Pagkakita kay Eman, dahan-dahang tumayo ang matanda at niyakap ang binata ng may panginginig. Eman, ang anak ko, hikbi ni Lola Sela. Sinubukan niyang maging mabuti. Sinubukan niyang bayaran ang lahat. Pero bakit ang kalupitan ay tila ayaw kaming tantanan? Hindi sumagot si Eman.
Tumingin siya sa bintanang salamin ng operating room. Nakita niya ang mga doktor na nagkakagulo sa paligid ng isang katawang tila wala ng buhay. Ang bawat pitik ng mga aparato sa loob ay parang mabigat na hakbang ng kamatayan na unti-unting lumalapit. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eman ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang puso. Ang galit na kanina lamang ay nag-aapoy ay tila naging isang malungkot na abo na tinangay ng hangin. Hindi ka pwedeng mamatay, Leandro. Bulong ni Eman sa kanyang isipan. Hindi pwedeng matapos ang kwento mo sa dilim ng isang selda. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng kapaguran, ngunit may bahid ng pag-asa. Ligtas siya, ngunit kailangan niya ng mahabang panahon para makabawi. Ang saksak ay hindi tumama sa mahahalagang bahagi ng kanyang organo, ngunit ang tindi ng bugbog ang nagpahina sa kanya. Pinahintulutan si Eman na pumasok sa loob ng intensive care unit pagkalipas ng ilang oras. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, tanging ang tunog ng oxygen concentrator ang nagbibigay ng buhay sa atmosfera. Dahan-dahang lumapit si Eman sa kama ni Leandro. Ang mukha ng bilyonaryo ay puno ng pasa, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Kinuha ni Eman ang kamay ni Leandro. Ang kamay na ito ang humawak sa manibela nung gabing mamatay ang kanyang ama, ngunit ito rin ang kamay na nagligtas sa kanyang ina nung gabing mawalan siya ng pag-asa. Leandro, mahinang tawag ni Eman. Dahan-dahang imulat ni Leandro ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Eman, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Eman, nandito ka. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Eman, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kama. Bakit mo inako ang lahat? Pwede ka namang tumakas. Pwede mong gamitin ang yaman mo para manatiling malaya. Humugot ng mababaw na hininga si Leandro. Dahil ang kalayaan na walang katotohanan ay isang mas malalang kulungan, Eman. 10 taon akong nakakulong sa kasalanan ng tatay ko. Ngayong alam mo na ang totoo sa wakas. Nakakahinga na ako ng maluwag. Patawad. Sabi ni Eman, ang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Patawad dahil naniwala ako na ang yaman mo ay mas mahalaga kaysa sa pagkatao mo. Leandro, ang tatay ko. Alam kong pinatawad ka na niya nung gabing isinuot mo sa akin ang vest na ito. Dahil ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa paghilom. Nagkatitigan ang dalawang lalaki, ang anak ng biktima at ang anak ng nagkasala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na naghihiwalay sa kanilang mga mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang tanging natira ay ang dalawang kaluluwang nahanap ang kapayapaan sa gitna ng unos. Pagkalipas ng ilang buwan, muling sumikat ang araw sa tondo, ngunit hindi na ito ang tondo na kilala ni Eman. Ang mga eskinita ay sementado na, ang mga bata ay may maayos na paaralan, at sa gitna ng komunidad ay nakatayo ang Emmanuel Reyes Senior Community Center. Nakatayo si Eman sa harap ng gusali, suot ang kanyang gintong tahi na vest. Sa kanyang tabi ay si Nanay Rosa, na ngayon ay malakas na at masayang nakikipagkwentuhan kay Lola Cela. Sa likuran nila nakatayo si Leandro, na bagamat may bahagyang pilay, ay bakas ang tunay na kaligayahan sa kanyang mukha. Natanggap na ni Victoria ang kanyang parusa sa loob ng kulungan kasama si Tita Shirley, habang ang yaman ng mga Vergara ay tunay na nagsisilbi na sa mga mahihirap. Kinuha ni Eman ang lumang relos ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, dahan-dahan itong gumalaw. Ang bawat pitik ng kamay ng oras ay tila isang awit ng tagumpay. Tumingala si Eman sa langit kung saan ang mga ulap ay mapuputi at ang araw ay maliwanag. Tay, tapos na ang bagyo, bulong ni Eman. Nakauwi na tayo. Isang malambot na ihip ng hangin ang humaplos sa kanyang mukha, tila isang yakap mula sa langit, habang ang buong komunidad ay nagsimulang magdiwang sa bagong simula ng buhay na binuo mula sa pag-asa, sakripisyo at walang hanggang pagpapatawad. Lumipas ang 1 taon mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Eman at Leandro. Ang tondo na dati ay simbolo ng putik at kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang nagbabago. Sa gitna ng komunidad ay nakatayo ang isang gusaling kulay puti at asul, ang Vergara Reyes Healing Center. Ang bawat pader nito ay hindi lamang semento at bakal, kundi binuo mula sa mga pangarap na dati ay itinuring na basura. Nakatayo si Eman sa balkonahe ng center, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa ibaba. Wala na ang amoy ng nabubulok na basura.
Pinalitan ito ng halimuyak ng mga bagong tanim na halaman sa gilid ng kalsada. Suot pa rin niya ang vest ng kanyang ama. Bagamat luma na ito, ang gintong tahi ay mas lalong kuminang sa ilalim ng sinag ng hapon. Direktor, handa na po ang lahat sa loob. Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon si Eman at nakita si Leandro. Malaki na ang ipinagbago ng lalaki. Wala na ang mamahaling suit na tila nakakasakal. Suot niya ngayon ay isang simpleng barong. Bagamat may bahagyang pilay pa rin siya, mula sa insidente sa loob ng kulungan, ang kanyang mga mata ay naglalabas na ng tunay na liwanag, isang liwanag na hindi nanggagaling sa kumpanya, kundi sa isang payapang budhi. Salamat, Leandro. Susunod na ako, ngiti ni Eman. Pumasok sila sa loob kung saan nakaupo sa isang mahabang mesa sina Nanay Rosa at Lola Sela. Nagtatawanan ang dalawang matanda habang naghahanda ng merienda. Si Lola Sela na dati ay naliligaw sa kanyang sariling alaala, ngayon ay tila nakahanap na ng permanenteng tahanan sa puso ni Rosa. Nagtutulungan silang magbalot ng kakanin, isang tagpong nagpapatunay na ang pag-ibig ay walang kinikilalang antas sa lipunan. Alam mo, Rosa, nung nakita ko si Eman sa ilalim ng tulay, akala ko ay ang asawa ko ang sumundo sa akin, malambing na wika ni Lola Sela. Pero hindi pala. Isang anghel ang ipinadala ng langit para ituro sa atin ang daan pauwi. Hinawakan ni Rosa ang kamay ng kanyang kaibigan. At ang daang iyon sila ay puno ng mga gintong tahi. Dahil sa bawat sakit na pinagdaanan natin may kasunod na kaginhawahan. Naupo sina Eman at Leandro sa tabi ng kani-kanilang ina. Sa sandaling iyon, ang tatlong mahahalagang katanungan ay tuluyan ng nasagot ng tadhana.